Dahil malapit na eleksyon, ito, balik tayo sa opinion o reaction dito kay Father Ubod na ito nga, malapit na eleksyon. Kung ano ba talagang standing nito. Tsaka harapin naman natin kung ano talaga ang kanyang, saan siya papanig ngayon. Tsaka dito ko ulit ipapakita sa inyo yung sinasabi niya kasi para maano natin ma-react kasi may nag-ano to sa akin nga Bisaya daw to ano yung Bisaya maintindihan niyo naman kasi si Father Ubod gumagamit din naman ng salitang English o minsan nga may nag-ano siya ng yung Tagalog. So para maano natin, para masundan ko ang mga sinasabi niya, i-translate ng Tagalog, kahit ako Bisaya, i-translate ng Tagalog para sa mga Tagalog. Wala problema sa mga Bisaya kasi parehas naman tayo. 100% maintindihan natin to, pero yung mga Tagalog diyan ay kunting alam lang sa mga Bisaya, logi kayo, kaya i-translate natin sa Tagalog itong kanyang opinion, kanyang homily ngayong araw na to. So, yun nga, malapit ang eleksyon. So, ito, pakinggan natin yung ano niya, video niya na napakagandang mensahe. Napakaganda na pakinggan dahil linggo. So, tamang-tama to. Ito. Suon mo ni Lord. Suon mo ni Lord. Sa ato rong mga, ako lang yun yung i-insert kanunay, no? Kaya doon na malang eleksyon. Sa ato rong mga kandidato, kanang nanagan, pagka-senador, narinag yun sa konsihal, sa lungsod, kinsa Manila kaha ang suot sa Ginoo. Kana gyoy una na tong tanahon, kay kung mo kapili kay na mga suod sa yawa, alaot yung atong nasod. Sa Team Marcos o Team sa lalapit na eleksyon, so sino daw yung malapit sa Panginoon? Hindi yung malapit sa yawa, yung sa mga kaliwang grupo, yung ano bang ano, sa mga ano bang kalaban ng Panginoon sa ano mga yawa, di ba? Pero kinsa man nila murag tan-aw na nimo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo. Ulitin ko ha. Ulitin pakinggan nyo ha. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo ha. Kana gyoy una na tong tanahon. Pakinggan nyo kung sino. Kapili kay na mga suod sa yawa, alaot yung atong nasod. Kawawa ang bansa. Sa Team Marcos o Team Duterte, kinsa man nila murag tan-aw na nimo suod-suod sa Ginoo. Ayaw lagi mo pagtingog ka na. Walay tingog kay kaning ako. Kamunod sa kung saog, sulti mo tingog. Pamata din yung mga umpanya. Kahit lang na iba. No. Sabi niya, sa ngayon, kahit sa simbahan, wala talagang ligtas. Duterte pa din. Kasi yun ang sagot ng mga tao. Sa Team Marcos, Team Duterte, sinong mas close sa Panginoon? Ang sagot ng mga nasa loob ng simbahan, Duterte. Ay, huwag na kayong sasagot. Sinabi ko na nga sa inyo, huwag niyong sagutin. Kasi sa inyo na lang yung sagot. Hindi naman tayo dito nangangampanya kung sinong ano natin dito sa sa loob ng simbahan. Kaya ginawa ko itong ganito, ayaw ko i-upload para masundan nga natin. Sa loob ng simbahan, hindi ka naman talaga sila nangangampanya. I-insert lang talaga niya sa kanyang homily kasi nangalapit ng eleksyon kasi connected yan eh. Simbahan at saka politika, connected yan. May connection yan. Maniwala ba kayo? Kahit anong religious group dyan, connection yan sa politika. Kasi lahat ng mga religious group, lahat ng mga politiko dyan, pinupuntahan nila yan. Kaya natin itong INC. Ang INC, susuporta yan sa sinong kandidato na gusto nila. Katoliko, ganun din yan. Kahit sinong religious group, may susuportahan niya mga kandidato. Kaya sabi ko, connection yan. Pakinggan pa natin. Matawa ko nito sa kanya eh. Kaya ako dito, avid fan ako niya at saka, siyempre, subscriber na rin ako. Ako, guide lang. Kana, pamalandong eh. Ako, guide lang. Ang uban sabi ko, Kaya ka mag-isip. Kaya ka mag-isip. Ang usa sa Team Duterte, imo nga.
Oh, yun. Sige, Yung, diha. Basta yung isa, Team Duterte, yung isa, Team Marcos, sa'yo na yun. Basta huwag mo na i-vote out. Kasi sa simbahan nga, sa ano nito, pangit naman, sa loob ng simbahan, pero ini-insert lang niya doon sa kanyang homily. Hindi yun nangangampanya. suod las Ginoo para nimo suod dis Ginoo. Para sa'yo, yung close sa Panginoon. Ya, kinsa man ning mga suod sa Ginoo. Ngayon, sino yung... Atong kinabuhi sa mga apostoles. Ngayon, sino yung close sa Panginoon? Tingnan natin yung buhay ng sa mga apostoles. Sa may ilang kinabuhi. O, Una, anong hindi sila hangol o kwarta. hindi sila Ilang mukhang pera. pangalagan, nagtuyok-tuyok sila sa kalibutan aron mga lagad dili aron mangwarta. Kinsa may kusog mga lagad, Team Marcos o Team Duterte? Wag hindi na sasagot yan. Suod sa Ginoo, kusog mo alagad. Ikaduha, musugot lang silang prisohon. Musugot lang prisohon. Kinsa may musugot prisohon, ang Team Marcos o Team Duterte? O, di ba? O, di ba? Maintindihan nyo. Ito. Sino yung team na papayag magpakulong? Team Marcos o Team Duterte? Yan ang tanong niya. So, tayo, nandun sa loob ng simbahan, mag-isip ka. O sino yung nagpapakulong ngayon? Nasa Netherlands, sa Dahig. Si Pangulong Duterte, siya yung pumayag na ikulong. Sino nagpapakulong? Unay butari. Sino yung nagpapakulong? Yun ay iboto nyo. Diretso. Diretso siyang sabi. Kung sa tingin nyo na yung pumayag nagpapakulong, yun ang iboto nyo. Oh. Kinsa may kusog mo pa priso, Team Marcos o Team Duterte? Ayaw Sino yung malakas magpakulong? Team Marcos o Team Duterte? nagbutari. Huwag nyo iboto yan. Oo nga. Isutan tanan. Mabilanggo ta, dili lang sa sala. Apil na ginangrihas. Lahat tayo makukulong. Pagka ganun ang magiging liderato natin. Yun ang ibig sabihin nun. Hilig man sila mo pa priso, ay na nagbutari. Sa kahilig-hilig nila magpapakulong ng tao, huwag nyo na iboto yan. Huwag na. Kanara sa iyo. Kani manggong mga naglingkod sa atong gobyerno, apil na sa aming naglingkod sa simbahan, mga mga empleyados katawhan, mga Yung nakaupo sa gobyerno, yun ang sabi niya, yung nakaupo ngayon sa gobyerno, hindi ngayon, yung parating pa na eleksyon, empleyado yan sa mamamayang Pilipino, pati mga pare. Yun ang sabi nito, ha? tugoon sa katawhan. Di na to ma-imagine ang empleyado kusog ayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Hindi natin ma-imagine na mayroong empleyado ang lakas magpakulong sa kanyang employer. Sino ba employer? Tayo, mga Pilipino. Si dating Pangulong Duterte, employer siya. Kasi civilian na siya, hindi na siya sa gobyerno. Sino na sa gobyerno? Ito mga Marcos. Itong nasa mga congressman, mga senador, sila ho yan ang nasa. Sila yung empleyado natin yan sila. Pero pag magkaasta sa kanilang employer, tayo mga Pilipino, mga walang hiya. Masipya ta ana sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Marcos o Team Duterte? O sino malakas mangbudol? Team Marcos o Team Duterte? Alam niyo na yan. Alam ko yan. Di ako nasasagot yan sa sarili ko. Bigas nga lang ngayon eh. Binalik na sa 20 pesos. Budol ulit. Ay, nagimog tubag ka na. Di alam nga dati. Sinagot na naman siya. Di mo. Ito ginagawa ko naon. Ako, dili lang sa sala. Apil na ginangrihas. Pakinggan natin ha. Sumagot na may mga tao. Kanara sa kani manggong mga naglingkod sa Binalik ko lang ha. gobyerno, apil na sa aming naglingkod sa simbahan, mga
kami, mga empleyado sa katawhan, mga sulugoon sa katawhan, di na to ma-imagine ang empleyado kusog ayong mo papriso, kusog mo daog-daog sa iyang employer. Anak, masipya ta anak. Sa termino pang naandan karon natong mabati, budol na. Kisa may kusog mo budol, Team Tingnan nyo. Marcos o Team Duterte. Ay, lagi mo. Marcos! Ayan, ato ginagyong una-unaon. Ayaw lagi. Anong magsige pamantaan? Huwag na nga kayong sumagot. Sa inyo na nga yan, sabi niya. Kasi sumagot talaga mga tao. Marcos, ang lakas mang budol. Ito, sa sa loob na si Parang. Sige. Ito, dagdagan natin. Bisan kaming mga pare, Kahit kami mga pare, ang atong ang aming talahurong minahal nga Santo Papa si Pope Francis, gilubong gahapon. Usagil sa ni viral sa tibuok kalibutan kay pagtanaw sa iyang personal account ang naaragid niya ni kantidad rag around $100 ang iyang kwarta. Iyang personal na kwarta ba? Ang kanang matawag na tugiya. Mga $100. Lingi ay mong tupad na pilaroy kwarta ni mo diha. Lingi ang So, hindi ko rin to alam. Hindi ko to alam na si Pope Francis, tinignan yung bank account niya. Alam niyo kung magkano ang laman? $100. Yun lang ho yung laman ng account ng Pope Francis. Grabe. Saan ang sweldo niya? May sweldo yan sila. Ibig sabihin, ang kanyang pera, pinamigay. Tinulong sa mga tao. mas dato pa kang Pope Francis. Totoo yan. Mas mayaman ka pa kay $100. Pope Francis. Pila man na ang kantidad na i-convert og piso. Nas mga 5,000 plus. 6,000, 5,000 kapin. Lupig siya na ko. Oh, kadawat ako. Akong stipend allowance atong niaging Bernis. Di pa sa kong bulsa. Waman sa ni dool na kong madre. Pero tiksan kong madre, wag tanda yun eh. Maluoy mo ko ng madre, ambot nga no. Biro lang na mayroon daw siyang pera, katanggap daw siya noong nakarang araw. Kaya lang, nasa bulsa pa niya. Kaya lang sabi niya, hindi ko pa naman to pinamigay. Hindi pa si madre. Yung madre. Hindi pa kung may mag-text na madre sa akin, di ibigay ko to kasi naawa rin naman ako. Biro lang naman 'yon. Sa ato pa di ang Ang hilig to magbiro eh. Sa Ginoo, di gyud hangol og kwarta. Di sad magsigtipig og kwarta. Muna kamo kung suot mo sa Ginoo, magsige ra gyud mo palit og slot. Okay. Ay nako. Ito na nga. Ito na ngayon yung pati dito sa simbahan si Father Ubod. Ngayon ko na to ulit siya na bigyan ng reaction ulit kasi sabi ko sa dami ko rin kasing bibigyan ng mga reaction kaya ito sabi ko ang ganda nito gawin ng reaction ulit kay Father Ubod kasi matagal na nga isa pa maganda ang istorya kasi sabi ko nga di ba itong lahat ng mga sinasabi nito sa kanyang homily wala ka talagang pwedeng itapon lahat mo pakinggan lahat mo pwedeng i-share yun ang nakikita ko dito sa kanyang mga homily kaya ang ginawa ko mamalito ako sa ano bang dapat i-ano ko dito, i-share. Kaya dito ginawa ko ngayon, sa isa kong cellphone, pinapakita ko sa inyo para kahit ba paano, ma-share ko na translate ko ng Tagalog ng konti, naintindihan nyo ng konti, kaya sana naintindihan nyo yung ano ko. Kasi Bisaya nga ako, mayroon nag-comment sa akin yan, Tagalog, Bisayain mo lang kasi, accent mo Bisaya. Nagsabi ba kung Tagalog ako? Bisaya naman talaga ako Kahit kailan di ako nagsabi na Tagalog ako. Oo, hindi ako accent ng Tagalog. Kasi iba yung mga accent ng Tagalog. Narinig natin kung anong accent ng mga Tagalog. Mga ano yan sila? Mga bulol. Sa mga dila nila. Kasi ibang Bisaya. Nagagalit yan pag sabihin na accent mo Bisaya. Ba't ako, hindi ko magagalit? Proud akong Bisaya Proud akong kagaya ni dating Pangulong Duterte. Bisaya. Kaya kayong mga malakas sa akin magsabi na
matigas ang mga sinasabi ko, halatang Bisaya, wala akong pake. Wala akong pakialam sa inyo. Kung doon kayo makinig sa mga pure Tagalog. Pero sa akin ng Bisaya, hindi, yung mga Bisaya, sa akin kayo. Yung mga pure Tagalog, wala akong pakialam sa inyo. Di ba? Ito yun ngayon, na itong simbahan ni Father Ubod, nakikita na natin to kasi tuwing homily niya to, isinisingit niya yung tungkol ho dito sa sitwasyon sa ating bansa, lalo na sa politika. Dapat lang, para ang mga tao, magiging ano rin sila, concerned din sila sa paligid tungkol ho sa politika. Hindi naman po pwede na nagsisimba ka lang doon. Oo, nandoon tayo na may pananampalataya tayo pagdating sa simbahan na ano tayo doon, nangingi ng mga kapatawaran. So, iba rin yun. So, paglabas mo, iba ng mundo mo gagalawan. Nasa mundo ka na ng politika. Nandun ka na. Bakit ko nasabi nasa mundo ka na ng politika? Maglakad ka lang. Maglakad ka lang. Pakiramdaman mo paligid mo. Sa lalakaran mo pa lang. Titingnan mo yung kalsada na naglalakad ka. Papasok na ka sa politika. Kasi itong kalsada na to, halimbawa, bulubak-lubak, hindi man na to napaayos. Sino bang ano dito? Congressman? Sino bang mayor dito? Sino bang kapitan? So, dito na makapapasok sa politika. Yung galing ka sa simbahan, napalitan na kaagad yun ng ibang nasa utak mo. Politika na. O naglalakad ka nga dyan. Kung ano nakikita mo dyan, involved pa rin ang ibang ano dun. Magiging iba na ang papasok sa ano nun. Politika na. Doon sa loob ng simbahan, oo, nandoon ka. Nanampalataya tayo. Humingi ng kapatawaran kung ano man ang ano. Yun ang tawag nito. Pag nasa loob ka ng simbahan, yun yung nasa Panginoon ka. Pero paglabas mo, iba na. Mag-iba talaga. Pakiramdaman nyo yan. Pakiramdaman nyo. Magdadrive ka ba galing sa simbahan. Nasagupa mo yung traffic. Isip mo, anong nagawa sa gobyerno natin ngayon? Linggong-linggo ganito ka-traffic. Di ba? So, ganun si Father Ubod. Dapat lang talaga na i-insert o isingit niya ang kanyang mga sinasabi sa nagsisimba, sa kanyang homily, para naman ang mga tao may knowledge sa politika at sa Panginoon.